Ibinabalita sa telebisyon na nasawi si Nanita at Marsing. Ayon sa ulat, sila ang itinuturong responsable ng mga gerero sa Pandaraya at sa insidenteng food poisoning. Nang marinig ito ni Tanggol, napahinto siya, gulat at galit sa balitang malinaw na may tinatakpan. Bumalik sa alaala ang huling panayam kina Nita at Marsing bago sila mamatay. Hinikayat sila ni Tanggol na magsabi ng totoo. Buong tapang nilang inamin na ang mga gerero ang nag-utos na tipirin ang relief goods para kumita. Sinabi rin nilang sa kanila, ibinabato ang sisi sa pagkamatay ng mga biktima. Idinagdag pa ni Nita na bumibili ng boto ang mga gerero at dinaya ang resulta kaya natalo si Tanggol. Sa kabilang panig, palihim na kumukuha ng litrato si Maru sa paligid, naghahanap ng ebidensyang magpapatunay sa panlilinlang ni Roberto. Dumating si Kidlat at nagtaka sa ginagawa ni Maru. Pag-alis ni Maru, agad niyang binalaan si Lucio na may kahina-hinalang kilos. Napaisip si Lucio, baka napasukan na sila. Umuwi si Maru at nadatnan sina Ponggay at Tanggol. Galit na galit si Tanggol sa sinapit ni Nanita at Marsing at sa kasamaan ng mga gerero. Sumabat si Maru at sinabing may hawak siyang ebidensya. Inilabas niya ang cellphone, handang ipakita ang mga larawang nakuha. Bago pa maipakita ni Maru ang ebidensya, biglang sumigaw si Lucio mula sa labas. Sinugod sila at pinaputukan ang bahay. Nagkagulo ang lahat. Mabilis na kumilos si Ponggay at inihagis ang armas kay Tanggol. Ngunit nadaplisan si Linda at bumagsak. Napasigaw sina Ponggay at Dimples, hindi makapaniwala sa nangyari sa kanilang ina. Sumagot ng putok si Tanggol para maitaboy ang mga umaatake. Sa galit at takot, lumabas sina Ponggay at Tanggol upang harapin si Lucio. Determinado si Ponggay na ipaglaban ang hustisya para sa mga biktima, alam niyang kakampi ni Lucio ang mga gerero. Nakaisip si Tanggol ng paraan para makalapit at makorner si Lucio. Ngunit bigla niyang napansin, nakatutok na ang baril ni Lucio kay Ponggay. Agad siyang sumigaw ng babala, alam niyang isang iglap lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pagkamatay ni Nanita at Marsing ay nagbukas ng mas madilim na katotohanan sa likod ng mga gerero, panlilinlang, pandaraya at tahasang pagsisi sa mga inosente. Habang unti-unting nabubuo ang ebidensya sa tulong ni Maru, lalong tumitindi ang panganib dahil handang pumatay ang mga kalaban para manahimik ang katotohanan. Sa gitna ng karahasan at pagkawala, mas tumitibay ang paninindigan ni Tanggol at Ponggay na ipaglaban ang hustisya kahit mga hulugan ito ng pagharap sa kamatayan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.